Sabi mga kababayan dito sa balita, Speaker pushes mercy flights for Pinoys via Egypt, Jordan. Ayan po mga kababayan yung balita ngayon. Yung poging-pogi na Speaker of the House, si Martin Romualdez, na pinagtutulungan ng mag-amang pro-China. What? Si Martin Romualdez mga kababayan, busy yung kanyang isip at saka yung kanyang sarili. Busy sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino. Habang yung magamang pro-China, kawan niya talaga Mr. Maravilla. Yun man talaga po, inaaway po yung buong kongreso na. Dahil sa confidential funds, hindi po matunawa. Paano niya Mr. Maravillas man matunawa na 125 million linunok? At saka yung 650 million na pinaglalawayan niya, biglaan niyang tinanggal ng kongreso. Di wala na niyang lulunukin. Oo nga, no? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang paglunok ng confidential funds. Kailangan talaga po na umaksyon yung ating gobyerno. And importante na without delay, magawa natin agad na mai-evacuate yung ating mga kababayang OFWs sa Israel. 3 na po yung confirmed na namatay. Doon sa Gaza mga kababayan, nagpalabas na ng advice yung Israeli army sa lahat ng mga civilians to leave the place, to leave Gaza kasi lulusubin na po nila. Napapalibutan na po ng mga army. O yan ang mga balita ngayon, mga kababayan. Israel to Gazans, don't delay evacuation. O sabi diyan sa Philstar, thousands flee North Gaza. Yan ang balita po. Manila Times, Exodus from Gaza. O nakaredy na po na lusubin po ng mga Israeli army. Ground operations mga kababayan is coming. Ground invasion. Israel to 1 million Gaza residents evacuate. Yung ating gobyerno po ay naganda para sa extraction ng ating mga OFWs. Yan po ang mga kahindik-hindik na sitwasyon mga kababayan doon sa Israel. Israel warns of new phase in war against Hamas as Gaza civilians flee. Magaling po itong si Martin Romualdez. Talagang siya yung tumutulong sa kanyang pinsan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung kasangga sa paglilingkod sa ating mga mamamayang Filipino worldwide. O yan po ang kahindik-hindik na sitwasyon sa Israel. Ayan po, from Al Jazeera, para makita po ninyo ang sitwasyon doon. O, nasa kalsada na lang po sila. Nakatira kasi giba-giba lahat yung mga bahay dahil sa pag-ulan ng mga rockets. It's heartbreaking mga kababayan dahil po sa pag-aaway sa lupa. So, yan po ang sitwasyon. Parang tinamaan po ng lindol. So nagsisipag-alisan po sila, tumatakas. Dala-dala yung kanilang mga gamit. Ayan po ang sitwasyon doon. It's a humanitarian crisis, sabi nga po ng United Nations. Yan po. Ganon katindi ang labanan. So, to the rescue, mga kababayan, sa ating mga kababayang OFW, si Martin Romualdez. Habang si Inday po ay tuloy-tuloy ang tantrums with tatay niya.
Dahil po sa binawing tinanggal na confidential funds. So sabi dito sa balita sa Manila Standard, mga kababayan, to hasten the repatriation of Filipinos in Israel amid its war with the Hamas militant group, Speaker Martin Romualdez on Saturday, kahapon po, proposed sending mercy flights to Egypt and Jordan, the Jewish state's neighbors, for overseas Pinoy safety and convenience. Yan ang tunay na leader, mga kababayan. Ang iniisip, hindi politika, hindi confidential funds na pang sarili, kundi ang iniisip yung kapakanan ng ating mga mamamayan. Hyper-focus po siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya nagpapatinag sa mga attack sa kanya ng tatay ni Inday. Sought for comment, sabi rito, Armed Forces of the Philippines spokesman Colonel Medel Aguilar said, it is up to our top leaders to decide how best to execute the evacuation operations. At the same time, sabi rito, Romualdez vowed to contribute another 500,000 pesos from his personal funds. O, kita ninyo? Pera niya, personal funds, to assist the family of the third Filipino casualty in Israel-Hamas conflict. Kamusta naman po si Inday? At saka si Mau Diggs. Di man lang yata naisip na magbigay galing sa kanilang personal funds at galing sa confidential. Wala na nga pala. Yung mga nauna, alangan man, di ba? Alangan man anya Mr. Maravillas basta alangan man. Alangan man wala man lang maibigay kahit 100,000 man lang or 50,000 na tulong. So sabi dyan sa balita, earlier the speaker and his wife, tingnan ninyo, nagtutulong-tulong na yung mag-asawa. Tingog Party List Representative Yeda Marie kay Romualdez pledged a personal donation of 1 million. Yung may 1 million na pala na pledge to support the families of the first two Filipinos. So, dagdag na lang yung 500,000 who tragically died during the hostilities. Talagang matulungin pala itong mga Romualdez, mga kababayan. So, according to Romualdez, mercy flights need not land directly in Israel, as alternative locations like Egypt or Jordan could be considered for the safety and convenience ng ating mga OFWs. Yan ang leader po, nag-iisip ng maayos. Wala kasing personal na agenda. Walang political agenda po. Pagtulong lang. Kasi yung politika po, dapat, pag malapit ng eleksyon, ang tagal-tagal pa ng eleksyon, yung 2025 election, 2 years pa, 2 years away. Lalo na yung presidential election po, 2026, ay 2028. 2028 pa yung presidential election. So kailangan talaga magtrabaho muna, tumulong dapat muna sa pag-asikaso sa mga problema ng ating mga kababayan. Dapat ganon si Inday. May na din yung mga advisors ni Inday. Pati yung mga vloggers ni Inday, hindi nag-iisip yata. Pagsabihan ninyo yung inyong manok. Yan tuloy, si Martin ngayon, tumaas mga kababayan yung approval ratings. Habang si Inday po, bumaba. So ito yung dapat ginagawa po ngayong panahon ng mga emergencies. The speaker encouraged Filipinos in conflict areas to promptly contact the Philippine Embassy to facilitate the return and avoid any potential risk in the midst of de-escalating conflict. Pag hindi kasi ito gawin ng mabilis, mga kababayan, baka maipit po yung ating mga kababayan dyan sa Israel. Yung madaanan po ng mga Hamas ay talagang kahindik-hindik ang posibleng mangyari
tatlo na po yung patay sa ating mga kababayan. So, sabi po ni Martin Romualdez na malamang yon ang magiging successor ng ating Pangulong Bongbong Marcos. The safety niya and welfare of Filipino citizens are paramount, and we are committed to working closely with the Department of Foreign Affairs at Department of Migrant Workers and other relevant authorities to ensure the swift and secure repatriation of our OFWs from the conflict areas. Ganon mga kababayan si Ferdinand Martin Romualdez. Palibasa po Ferdinand. Namana ni Martin yung kabaitan at magaling na pag-iisip ni pinsan niyang President BBM. Ganon. Hindi yung naubos na lang yung panahon sa confidential funds. Inaway po ni Maudig yung buong kongreso na, yung inaway. Siniraan po sa programa niyang gikan sa China. Ay gikan sa masa. Para sa masa. So sabi niya dyan, what we have learned from DFA and credible news sources is that more than 100 OFWs are eager to return to the Philippines. Sabi po ni Martin Romualdez, I am confident in the preparedness of our armed forces with the C-130 aircraft at the ready to transport and bring our OFW safety back home. Talagang magaling si Martin para yung ating Pangulo. But I believe the DFA and DMW have the necessary funds to facilitate the repatriation of our OFWs, enabling them to charter flights for this purpose. Solution-oriented po siya at maganda kay Martin, mabilis mag-isip ng solusyon. So sabi rito, according to the latest information from the DFA, out of 131 Filipinos in Gaza, 92 individuals have expressed the desire na bumalik na dito sa Pilipinas. Additionally, at least 22 Filipinos have formally requested repatriation from Israel, highlighting the urgent need for action para ma-ensure niya yung safe return dito sa ating bansa, sabi ng speaker. In addition to financial aid, Romualdez is determined to help grieving families, actively seeking ways to provide job opportunities and scholarships to ensure they have support to rebuild their lives after their tragedy. Ganon, matulungan na makakuha po ng trabaho rito. Kaya yung iba, ayaw bumalik, risking their lives. Wala niya, mamamatay lang kami dyan sa gutom, wala mang trabaho pa. O ngayon, tutulong mismo yung ating gobyerno para po sila mabigyan ng trabaho para sa kanilang pamilya. Ganon mga kababayan ka handa si Martin Romualdez sa trabaho bilang leader ng ating bansa. At si Martin po, kalma lang po. Hindi pinapatulan yung mga personal attacks ng mag-ama. Di ba? Ipakita ko sa inyo ang sitwasyon ng pinagtutulungan ng buong Arab and Muslim world. Isang napakaliit na bansa. Kita ninyo yan? Yung green, sabi dyan. The green is the Arab world. The tiny speck is Israel. Yung may red, mga kababayan, yan lang po ang Israel. Ganyan kaliit. Gusto pa mga kababayan na i-wipe out yung mga Hudyo na napakaliit man lang ang bansa nila. Yung mga Palestino ay pwede naman sila na i-absorb ng napakalawak na Muslim world, Arab world. Kaya lang talaga ang gusto nila, yung Holy Land. The Land of Palestine, mga kababayan, na ibinigay ng ating Panginoong Diyos sa mga Hudyo.
Ito kasi pong mga pangyayari dito sa Israel, parte ito ng unfolding prophecy. Matatapos lang ang gulong ito mga kababayan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Siya lang ang makakatapos ng lahat ng kaguluhan diyan po sa Israel, in the whole Middle East at saka sa buong mundo. Matatapos ang giyera. But there will be a culmination of this conflict and it will be the Battle of Armageddon. As I was telling you last time dito sa ating video, para po sa mas na comprehensive discussion for you to understand the Israel war, the war on Israel, nire-recommend ko po sa inyo, panoorin itong preaching ni Dr. Benny Abante Jr. Isa po siyang Baptist pastor diyan sa Maynila. And at the same time, mga kababayan, siya po ay isang incumbent congressman ng Manila. Doon ninyo maintindihan ang biblical history nitong war in Israel. Noon pa tong panahon, it can be traced back to Genesis, mga kababayan, in the time of Joshua. At maintindihan ninyo sa preaching ni Dr. Abante, ni Pastor Abante, mga kababayan, Congressman Abante, saan ito patutungo. Another preaching and exposition, ito pong preaching noong October 8, 2023 ni Pastor Tiff Shuttleworth. Ang titulo po sa YouTube, i-search ninyo, Israel War in Final Prophecy. Dito ninyo maintindihan kung ano ang magiging partisipasyon ng Russia. The Kings of the North, the Gog and Magog War, Ezekiel 38 and 39 War. Gaano tayo ka-close, gaano tayo kalapit, mga kababayan, sa Ezekiel 38-39 war and the tribulation period after the rapture of the believers. At doon na rin po sa preaching ng dalawang pastor, masusumpungan ninyo paano po madidiscover ninyo, malalaman ninyo kung paano makaiwas sa the Great Tribulation at makasama po kayo sa rapture of the believers. Paano maligtas, madaling sabi, ang inyong kaluluwa sa pamamagitan ng gospel of salvation ng ating Panginoong Hesukristo. Okay pa? Yun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Revitalizing Serum. Sa mukha naman yung application, mga kababayan. Anti-aging siya. You will look 10 years younger than your age. Ngayon, sa mga cancer patients naman po, try ninyo po itong Nengxia Red Mix fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry po, may anti-cancer properties. So, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.